Hallelujah. Pakibati o yung katabi mo, sabihin mo, ibig pa rin. Yes. Humahabol tayo sa buwan ng mga puso. Amen. Actually, date po yan ng ng hindi naman ng Christian kasi si Valentine yun. Kaya nga, sabi ko sa mga kapatiran, wag mo nang sabihin yung Happy Valentine. Sabihin mo na lang Happy Loving Hearts. Wag din Happy Hearts Day. Diba? Kundi Happy Loving Hearts Day. Kailangan may essence yung puso. May benepisyo sa itinitibok ng ating puso. Kaya sa umagang ito, usapang puso pa rin tayo because God is the one who searches our minds and our hearts. Amen? Siya po ang nakakasiyasat sa bawat isa sa atin. Madalas ko na po na-encounter tong parable na to. By the way, ano pong ibig sabihin ng parabola? Ito po ay ginamit ng Panginoon parang kumbagang bitinin, no? Hindi niya exactly pinaliliwanag or nililiteral yung kwento ng lesson na gusto niyang ituro sa mga tao. Kasi alam niya yung mga tao, hindi talaga interesado, hindi nakikinig. Kaya gumamit siya ng mga parables para makatch yung attention ng mga tao. Siyempre, practical na buhay ito. Sabi nga, earthly story with heavenly meaning. Yun po ang ibig sabihin ng parable. At ito po ay parable mula po sa Matthew chapter 13, 3-9, 18 to 23. So dito po tayo sa parable of the farmer, of sowing seeds, or parable of the sower, yung maghahasik. Pag sinabi mong maghahasik, siya po yung farmer. Siya po yung nag-i-spread ng butil ng mga itatanim. Siya po yung nagtatanim. Siya po yung naghahasik ng mga binhi para itanim. Okay? Nakita po natin yung parable of the sower sa Matthew chapter 13, 3-9. So, magdudwell na lang po tayo dun sa explanation ni Jesus about the parable. Pero, ang title po natin ngayon, saan ka dinadala ng puso mo? Because we will be talking about conditions of the heart. 4 na kalagayan ng puso na makikita natin sa ating pong text o sa ating pong pinagmulan na scripture. So sabi, saan ka dinadala ng puso mo? Ito po ay pagsusuri sa talinhaga tungkol sa maghahasik, tungkol sa kondisyon ng puso. Alam mo ba ang kalagayan ng puso mo ngayon? Alam mo ba ang kalagayan ng puso mo ngayon? Amen. So ito po'y tanong na personal sa inyo. Maaaring marami po sa atin ay makakasagot na parang, syempre hindi. Diba? O kaya, pwedeng magsabi na depende sa nararamdaman ko ngayon. Diba? So malalaman mo kung ano kondisyon ng puso mo, depende sa nararamdaman mo. Physically, pwedeng malaman yan, yung kalagayan ng puso, sa pamamagitan ng lab test, katulad ng x-ray, katulad ng 2D echo, katulad ng ECG, at katulad ng blood pressure. Okay? So pag tinetest to, somehow may clue ka, no, kung ano ang kondisyon or malusog ba o hindi ang puso. At kapag umabot po tayo dun sa bypass surgery, ibig sabihin ay kurap na po yung puso. At nahihirapan na po siya kasi marami pong mga harang. Hindi siya makatibok. So may sintomas ka man, nahirap ka huminga, may pag-asa pa. Kasi pag nagpatingin kayong iba, ang mindset, pag nagpa-check up ako, lalo ko lang makikita yung sakit ko, kaya ayoko lang magpa-check up. Sabi mo sa katabi mo, tama ba naman yun? Tapos, hindi lang yun, no? Yung mindset na, baka lalo ko makita na may sakit ako, nakakatakot. Diba? Yung iba naman, ayoko na, gastos lang yan. Ayan, diba? Gastos lang yan. Pero, kapag bibili ng mga gadgets, natutokso, nagalawin ng budget. Pagka kakain sa dahil may birthday, hayaan mo na muna si budget. Time out muna tayo ngayon. Day off muna tayo ngayon. La mierda muna tayo ngayon. Hayaan na muna natin yan. Pero pagdating sa kalusugan, di ba, gastos lang yan. Di ba? Gastos lang yan. Pero sa totoo lang, kapag tayo po ay nagpa-check up, sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka na. Kasi makikita Amen? Masusuri. May pag-asa. Alam niyo ba na lahat ng reaksyon natin, gamit ang ating damdamin, ay galing sa kung ano ang pinayagan nating ipasok sa kaluluwa natin. By the way, ano ba ang binubuo ng kaluluwa? Ito po ay mind, emotions, and will.
So pag pumasok sa isip mo, mararamdaman mo, pag hindi mo finilter dito, pag hindi gumanon, di ba? Si damdamin magdidesisyon agad. Di ba? So si damdamin magdidesisyon agad. So lahat ng pinapasok natin sa kaluluwa natin, ano ba yung pinapapasok natin sa kaluluwa natin? Yung binabasa mo, yung madalas mong basahin, yung madalas mong nararanasan sa paligid mo, madalas mong nakikita. Kapag ka nasanay ka dyan, kapag naging comfortable zone mo yan, yan na yung pumasok sa kaluluwa mo. Ang problema po, kapag bata ka pa lang, marami ka ng masasakit na karanasan na nangyari. Hindi mo naman siya sinadyang papasukin sa buhay mo, kaso bigla siyang pumasok sa buhay mo. At yung reaction mo doon, it's either natotrauma ka, it's either mas lumalalim yung sugat mo. Pero alam niyo ba na kapag ka dumarating sa atin sa buhay natin na lumalabas yung resulta ng lahat ng pinapasok natin sa kaluluwa natin, may solusyon ang Panginoon. Kaya nga dito sa Parable of the Sower, ito po ay naghasik ng binhi. Ang binhi po dito, it symbolizes the Word of God. So ibig sabihin, nagpo-proclaim siya ng salita ng Diyos. Yung farmer dito, nagpo-proclaim siya ng binhi. Salita ng Diyos po yun, nagpe-preach. So, sinishare niya yung Word of God. At sabing ganon, nagsishare po ng Word of God, ang sino mang preacher, o ang sino man na nagsishare ng Word of God, ang nangyayari po ay may magre-respond, merong hindi. Diba? May magre-respond po, merong hindi magre-respond. May tutugon at hindi tutugon. At yung pagtugon po natin sa salita ng Diyos ay depende po sa kondisyon ng ating puso. Ito po ang Parable of the Sower. Akala ko po ay iba't ibang uri ng puso. Nung pala, ito po ay iba't ibang antas or kondisyon ng puso. Ibig sabihin, maaaring mangyari sa iyo yung simula, yung pangalawa, yung pangatlo, pero pwede kang makarating sa pang-apat na kalagayan ng puso. So it's a big, big hope because of the Word of God. Amen? May pattern na kaya ka nagdidesisyon ng ganyan. Sabi mo sa katabi mo, kung ano man ang desisyon mo, hindi yan biglaan. May hugot yan. Kasi yan na yung content mo eh. Nanggaling ka na dyan. Kaya pag nag-decide ka, dyan ka pa rin iikot. Unless, totally mag-change ka ng pattern. Diba? You will invite a new pattern from the scriptures or from the Lord. So, kailangan natin ng new pattern. Diba? Unless we change our ways and mindset, diba? Wala tayong matatanggap na new pattern. Sabi nga sa Romans 12:2, no? Be transformed by the renewing of your mind so that you may know what God's will is, good, pleasing, and perfect. So it's only by Romans 12:2 that we will know the will of God in our life. And it's not a one-time process. Ito po ay araw-araw na pinagtatagumpayan. Amen? Ito po ay araw-araw na pinagtatagumpayan ng bawat isa sa atin. Kaya pala sabi ni Paul, I die daily. But you know what? Scripturally, in the scriptures, may exact condition tayo. Scripturally, may mababasa tayo dito na ang puso talaga ay bulok. Sabi mo sa katabi mo, puso mo bulok. Jeremiah 17:9. Ang hirap tanggapin, ano? Ang hirap tanggapin. Pero sabi sa verse 9 ng Jeremiah chapter 17, sino ang sinabi to ni Pastor last Sunday, no? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Oh, grabe. Kung i-describe ang puso ng tao, ay walang lunas ang kabulukan. So, ibig sabihin, hindi pala pwedeng mag-decide mula sa damdamin lang. Kasi, ang pattern ay bulok ang puso. Ayan. Verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Parang sinasabi dito ni Jeremiah, God knows what he is saying. Alam ng Diyos kung anong sinasabi niya. At kapag sinabi niyang bulok ang puso at walang lunas ang puso, bulok talaga ang puso. At kailangan mo nang isuko ang kamay mo sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Akala ko okay lang ako. Akala ko matatag ako. Ako din po, akala ko matatag ako.
Nung sunod-sunod po na namatay ang aking mga mahal sa buhay, akala ko matatag ako kasi hindi na ako naiyak. Akala ko yung katatagan yun, yung hindi ka na naiyak. Pero isang araw, hinimatay na lang ako. Di ba? Siyempre, puyat, ganito, ganyan. So, there is something inside you na nahihirapang mag-cope up. Because ito po talaga yung kalagayan ng puso natin. And unless magkaroon tayo ng new pattern, doon pa lamang tayo magkakaroon ng bagong tibok ng puso. At sabi ng Lord, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Diba? So kung isipin natin dito sa verses na to, 2 verses pa lang, parang wala na tayong pag-asa. Sa physical may pag-asa. Pero parang sa spiritual at sa emosyonal at sa ating kaluluwa ay wala tayong pag-asa. Una, mandaraya ang puso. Very deceiving ang puso. Lalo na kapag tayo ay mahilig sa social media. Ang social media, nagsaset siya ng pattern na kapag matangos ang ilong, maputi ang balat, yun ang magagandang tao. So, kaka-social media natin, yung pattern ng mundo, nagiging pattern natin. Yung mga mamahalin, yung mga branded, kahit minsan na-invade na rin ng church, na kapag ang mga pastor hindi nakakatikim ng mga branded, hindi mga sila ay under ng sumpa. Di ba parang naging standard natin na yung pinapahalagahan ng mundo, yun na rin yung pinapahalagahan natin. Balik tayo, bulok daw ang puso. Bulok daw. So, dahil mandaraya at wala ng lunas ang kabulukan, kailangan natin ng bagong heart transplant. We need a new heart transplant. Ibig sabihin, hindi mo na i-repair yung puso mong wasak at bulok. Hindi mo siya kailangang i-repair. Marami sa atin, sa buhay natin bilang Kristiyano, repair na lang tayo ng repair. Kino-convince natin sarili natin na, hindi, pwede pa naman, di ba? Ganito lang gawin ko, okay na. Di ba? Kailangan real deal. Kailangan tanggapin natin yung bago na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba na ang heart transplant is impossible without a donor? Amen? Hindi pwedeng gagawa uli si Lord ng puso tapos ilalagay sa'yo. No. Paano ginawa ni Lord na nilagyan niya tayo ng bagong puso? It's in the cross. Scripturally speaking, isa sa revelation ng cross ni Jesus Christ is He gave us a new heart because yung heart natin wala ng lunas. He gave us a new heart. Yung heart niya, yung binigay niya sa atin. Kaya kapag ka ikaw ay pinananahanan ni Jesus, nakikita si Jesus sa'yo. Kaya minsan pinagdududahan natin kasi hindi tayo kumakawala sa dating bulok na puso. Buti na lang may donor. Amen? Buti may donor si Jesus Christ. Once and for all. Minsan at para sa lahat. At wala nang ibang solusyon para magkaroon ka ng bagong puso, kundi sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo doon sa kahulugan ng ginawa niya at pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. At Ezekiel pa lang, may pinangako na sa atin ng Diyos. Sa Ezekiel 36:26, sabi dito, bibigyan tayo ng bagong puso. Malambot, walang bakas ng dating kabulukan. Thank you, Lord. So wala tayong effort, hindi tayo yung gagawa para maayos yung mindset natin, para maayos yung emosyon natin, para maayos, ma-manage natin yung lahat ng mga reaksyon natin mula sa damdamin. Doon lamang pala sa sinabi or ibinigay ng Panginoon sa atin na bagong puso. So ngayon, dahil bulok yung puso natin, hayaan mo na yun mabulok. Mabulok to death. Amen? Hayaan mo na siya mamatay. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by faith through the Son of God who loves me and gave Himself for me. Amen? So kailangan pala nating tapusin
yung luma at bulok nating pamumuhay. Kailangan na niyang mamatay para matanggap natin yung ibinibigay ng Diyos na bagong buhay sa atin. Sabi sa John 12:24, unless a kernel of wheat falls on the ground and dies, it remains a single seed. But when it dies, it produces a crop. It becomes a crop. It multiplies. Amen? So, parang sinasabi doon na hanggat hindi natin nahayaan na matapos yung kabulukan ng buhay natin at ipaubaya natin sa Panginoon ng pangangalaga ng ating buhay, pamamahala ng ating buhay, hindi tayo mamumunga. Ang kasaganaan, hindi lamang po yan material na bagay. Ang kasaganaan, diskarte sa buhay, desisyon, management ng emosyon, maayos na mga pagdidesisyon. Yan po ang tunay na kayamanan. Favor. Ang hirap, no? Kapag may dinadala kami sa hospital, sometimes we receive favor from God, sometimes we don't. But still, you still thank God. And natutuwa ako kay Missy kasi sabi niya, whatever it is, I will still thank God. I will still give thanks to the Lord. Sinulat niya yon bago pa siya ma-check up sa MOB. Sinulat na niya yung note na yon. And mahirap, no, na meron kang pinagdadaan ng masakit sa buhay mo or very uncertain, di ka sigurado kung ano mangyayari next. Pero babalik ka sa alam mo na pinagmumulan ng buhay. Babalik ka sa isang pwede mong pagkatiwalaan. Okay? But, superficial, kung iisipin natin na dapat ganito ka, dapat ganito, dapat maayos yung puso mo. Hindi, Ed. It's so superficial kasi nobody can do that overnight. Kailangan may process. So, dito sa ating explanation ng talinhaga, balik tayo dito sa explanation ng talinhaga. So, meron ako ditong points na nakita, 4 na kalagayan ng puso. Yung una, na mga hinasik na binhi, ito yung sa daanan na tapak-tapakan at nanakaw ng ibon. Ito po yung mga tao na ang puso nila walang pakialam. Pwede na nga palitan yung mga sin mode eh. Pwede na nating palitan, lagay natin ignored. Kasi nabasa naman, nakita naman eh. Diba? Medyo may katwiran pa pagka nasilip mo lang ganun pero hindi mo binuksan eh. Ibig sabihin, hindi ka talaga interesado. O, gets na yon ng ano. Pero yung nabasa mo, pero ano yung pusong kalagayan? Pusong walang pakialam. Narinig ko to kay Bernadette Sembrano. Sabi niya, the Lord has given me this attitude na kahit sino, kahit ano yung sinasabi, hindi ko kailangang i-ignore. Kapag narinig ko siya, I need to respond. I need to respond. And sometimes ganun tayo, no? Pag walang pakinabang sa atin, we just ignore. And ang problema dito, salita ng Diyos to. Diba? It's an explanation na sinasabi ni Jesus na Word of God, yung ini-spread, ngunit yung puso, hindi readyng makinig or ayaw makinig. Walang pakialam. Nakakarinig, ngunit di inuunawa ang narinig. Diba naririnig? Hindi ko alam kung nandito kayo ngayon sa ganitong kalagayan, naririnig nyo ako, pero hindi nyo binibigyan ng panahon na maintindihan nyo yung sinasabi ko. Sometimes, we are not ready to take notes, we are not ready to really listen to the preaching of the word. Kasi nandito po yung puso natin sa ganitong kalagayan. Di tayo interesado, ayaw nating makinig, ayaw nating i-absorb. Diba? Hindi natin uunawain. Tanong, kaya ba nating umunawa? Siguro kung okay naman ang pag-iisip mo. Diba? Kaya mong umunawa. Pero ito ay intentional. It has to be intentional. When you want to understand things, you will give time and effort to really understand things. You will decide to really understand.
Amen? So Matthew 13 verse 4 and 19. Yan. Ano yung sabi doon? Ito yung nanakawan ng kaaway. Bakit tayo nananakawan ng kaaway? Kasi na-ignore natin na intindihin ang salita ng Diyos. Bakit tayo natatapakan ng kaaway at parang slave pa rin tayo kasi hindi natin pinapansin at inuunawa ang salita ng Lord. Amen. Kung nandito po tayo sa ganitong kalalagayan, wag po tayong masanay. Kailangan po nating ihingi ito ng tawad sa Panginoon at Lord, tulungan mo ko na magbigay talaga ako ng panahon sa mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. And that is the Word of God. Pangalawa po, ito po yung mga binina na hulog or naihasik sa medyo mababato. May lupa naman, pero mababato sila. Mas marami yung bato. So ito po ay, ang kahulugan nito ay mababaw. Tinanggap naman nila, okay naman. Ito yung mga naiyak, nagsisi, nung marinig nilang salita ng Lord, nagsisi sila, na-convict sila, di ba? And they receive it with joy. Pero dahil medyo hindi nila inayos yung matigas na puso, hindi sila nagtagal, hindi nag-ugat. So, ito yung mga pakikinig na hindi tumitimo sa puso ang naririnig. Di ba? We do not take it to heart. We do not listen through the heart. We just listen para tayong estudyante, for the sake lang na makapasa tayo, makikinig tayo. Pero hindi natin talaga nakikita yung kahulugan nito sa ating buhay o kahalagahan nito sa ating buhay. They receive with joy, diba? Pero mababaw. Ito po yung mga pusong pokmaru. Marupok. Diba? Pagka talaga, maninindigan talaga ako. Diba? Ito talaga, gagawin ko to. Yan. Pero kapag yung kahinaan niya, dumaan sa kanyang harapan. Akala ko ba? Hindi, nabago na ngayon. Kasi pokmaru. Diba? Mababaw eh. Alam nyo na paano lumalim sa salita ng Lord. Di ko sinasabing malalim ako, no? Pero I am trying. Pag lumalalim ka sa salita ng Panginoon, mas binibigyan mo siya ng panahon. When we listen to the preaching, we think of other people na mas nagbe-benefit dun sa naririnig natin. Mali po. Let's own it. Tayo mismo yung unang mag-benefit sa pakikinig ng salita ng Lord. Ipaayos natin or maghingi tayo ng bagong puso sa Panginoon, hindi mababaw. Pangatlo, ito naman, yung seeds, nahasik siya, maayos naman yung lupa. Kaso dun sa lupa, marami nang nakatanim na halaman na may tinik. Naalala ko po nung bago kaming lipat dito sa may Chrysanthemum Street. Ang pangit-pangit po talaga ng ng lugar. Tapos bako-bako yung lupa na ganon. Tapos binigyan kami nila tatay tsaka nila nanay ng mga seedlings, mga halaman para tataniman namin. So nagtanim kami ni Pastor para gumanda yung aming paligid. Pero bago ka po pala makapagtanim, kailangan mo munang ayusin yung lupa. Yung pala yun, bago ka makapagtanim, bago ka mag-isip na kakainin mo yung bunga ng mo, masyadong forward, kailangan dumaan ka sa process. Parang nangyari kay Moses, naalala nyo sa Deuteronomy? Di ba yung nakabasa ng story ni Moses? Sabi sa chapter 4, 4:26 yata yun. Sabi ganun, sabi ni Moses, Lord, gusto ko kahit makita ko na lang. Lord, paratingin mo pa rin ako. Sabi ni Lord, enough! Di ba tigil na yan? Sabi ni Lord, change the topic. Di ba? Change the topic. Merong merong mga hadlang. Ano po yung nagiging hadlang? Sometimes, we look forward to the promises of God, but we overlook the details of how we can receive the promise of God. Di ba? Wow, ito yung promise. Wow, yes, makakarating ako. Magkakaroon ako ng ganito. Yes, di ba?
Thank you, Lord. Promise mo yan, Lord. Every day, kiniklaim mo yung promise. Tapos bigla kang napamura sa galit. It is exactly the situation, no, ni Moses. Kasi sabi ng Lord sa kanya, speak to the mountain and water will come out. Pero anong sabi ni Moses? Ano ang hugot niya? Ano yung pinapasok niya sa damdamin niya at that time? Yung galit niya sa mga Israelita. Good cause. Why? Good intentions. Why? Binabastos niyo ang Diyos. Grabe yung himala na tatanggap niyo sa Panginoon. Tapos ganyan kayo, puro kayo rebelde. Diba? So, imbes na mag-speak siya doon sa mountain, ang sabi niya, pak! Hinampas niya 2 beses yung mountain. Meron namang water na lumabas. Diba? Tinupad naman ni Lord yung pangako. Pero, yung pinagtatanggol niya na pinabastos daw ng mga Israelita, yun ang kaso niya ngayon. Sabi ng Lord, you have put my name under contempt. In short, you have dishonored me by doing that. He overlooked that detail in his life. Kaya ano sabi? Moses, change tayo ha. Papa-picture ka na lang. Pipicture ka na lang. May background ka na lang ng promised land, hindi ka na makakatungtong. Lord, sige na, paratingin mo naman ako, Lord. Sayang naman yung effort ko, di ba? Grabe na yun eh. Sabi ng Lord, change the topic. Enough. Ito yung mga thorns ng buhay natin, yung details. Ano yun? Pag wala ka ng bigas, hirap na hirap ka sa pera, daming utang, natutukso ka. Diba? Lalo na ngayon, napakabilis ng loan, no? Pati GCash, may loan. Tapos biglang may pop up. Mapapapindot ka, hindi mo alam, may utang ka na. May mga scammers pa. Lahat po tayo vulnerable dito. Amen? I'm not saying I'm very matalino, no, when it comes to this, no. Kasi parang nagle-level up din yung talino ng mga scammers, eh. Patalino sila ng patalino, no? Yung mga scammers. These are the thorns in our life. Dalawa yan eh. Dalawa yan. Yung thorn na yon, una, anxiety. Then pangalawa is natutukso sa pera. Sometimes, bumabagsak tayo sa ganitong kalagayan ng puso natin. Tutukso tayo na kumita ng mas malaki. Kaya, ganito, ang hirap-hirap, sa gusto natin yung mas madali. Natutukso tayo. And yung isa, worse din yung nag-aalala naman. Diba? You're so anxious of anything. Sabi nga, when you worry, you pray. Pag nag-aalala ka, mag-pray ka. Amen. So every time we worry, let's close our eyes and let us pray. And think of the best. Kasi pag nag-alala tayo, matataranta tayo, di ba? Kung ano-anong pangit ang magagawa natin. Kung ano-anong walang pinag-isipan na desisyon ang magagawa natin. Amen. Pag gano'n po ako litong-lito, nanalangin po muna ako kasi talagang, Lord, baka mamaya mas maraming mapahamak kaysa mas maraming matulungan sa pabigla-biglang desisyon. So kung nag-aalala po tayo, alalahanin po natin, nung pinanganak naman po tayo, walang-wala naman tayo eh. Amen? Sino po dito nung pinanganak ka ng baby ka, may hawak ka na $10,000 US dollar sa kamay mo? At paglabas mo, ito yung gamitin nyo sa aking pagiging bata. So we started with nothing. Bakit tayo naging ganito? Yung iba tumaba na. Marami na kasing nakakain. Yung iba nakakabili na ng mga branded na gamit. Have you ever thought, God, thank you! Dati walang-wala ako. Have you ever
thank the Lord in everything that you receive from Him. Or nanghihinayang ka na may mga nawala sa'yo. Sabi, kapag binilang mo daw ang binigay sa'yo ng Lord, mas marami kaysa sa nawala sa'yo. So start counting. May remedyo yung puso kapag nag-aalala. Amen? Ito yung nawala ng puwang sa puso ang mga narinig. Dahil sa alalahanin at pagkahumaling sa pera, na-divert yung focus natin. Kasi nag-aalala tayo. Masyado tayong nag-worry. Minsan nga nakakarinig ako, yung trabaho ko, lit-lit ng sweldo ko, tas ang hirap-hirap pa. Sabi ko, ba't ka pa nagtatagal? Di mag-apply ka sa iba. Puro ka reklamo. Di kaya na may stress ka niyan. Tapos nag-stay ka naman dyan. Di ba? Hinahaya mo mag-alala. O, di magpasalamat ka na lang sa Panginoon. Lord, mag-a-apply ako, pero Lord, sa panahon mo, Lord, basta ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Pero kung ano yung binibigay mo sa ngayon, sige, magiging thankful ako. Basta Lord, ito yung goal ko. Di ba? Purify my heart. Sa goal ko. Pang-apat, ito yung syempre, ito yung ina-expect natin. No? Pusong umuunawa, dumirinig, at umuunawang mabuti sa narinig. So, understanding the Word of God is really intentional. Kailangan talagang mahal mo yung ginagawa mo. Magdedesisyon ka na maglalaan ka ng puso para maunawaan mo yung Word. Hindi lang lagi kang hahanga sa naririnig mo, kundi mag-a-agree ka. At hahanga ka sa Diyos, lalo. Kasi nadadagdagan yung pangunawa mo tungkol sa Lord. Hindi tayo nakakaunawa or umuunawa ng Word of God para magkaroon lang ng stock knowledge. Para madami ka lang alam. Amen? Kundi kaya tayo umuunawa ng salita ng Diyos kasi it keeps us going every day. It gives us strength. It gives us joy whenever there is sadness all around. Huwag mong isipin na ang buhay Kristiyano ay laging masayang tunay. May isang pastor nagagalit. Huwag nyo nga kantahin yan, hindi naman yan totoo. Hindi yan biblical. Medyo parang may point nga siya doon, kasi sabi ni James, count it all joy, my brethren, when you meet various trials and temptations. So it's not really, wag na Kristiyano ka, everything will be joyful. Kundi everything you need to decide to stay joyful. So, ito pa rin, dito pa rin, no? Sabi nung iba kapag pinairal daw ang damdamin kasi hindi kayang gamitin ang utak. Sabi mo sa katabi mo, panahon na para gamitin ang utak. Gamitin yung bagong mindset na binigay ni Lord, yung nirenew ni Lord. At tanggapin yung bagong puso na bigay ni Lord na ang tinitibok ay wagas na pag-ibig at pangunawa. At minsan, ang hugot natin, when we receive the Word of God, is we feel guilty because we don't forgive the people that have hurt us. Di tayo nagpapatawad, kaya minsan nagigilty tayo na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kung sa Jeremiah 17:9, wala nang lunas ang kabulukan ng puso. Sa Ezekiel 36 naman, nangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng bagong puso. Amen? So saan natin nakikita lahat ito sa salita ng Diyos? At sabi ko nga kahit gaano ka katalino sa Bible School, ang pinakamatinding teacher pa rin ay ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the Lord of prayer. And every time we pray, we connect to the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to anoint even our prayers para yung masasambit nating panalangin ay matutumbok natin. Gagamitin tayo ng Lord for specific prayer request. So, in my conclusion, hayaang mamatay ang pusong bulok. Kay Kristo Jesus, tayo ay magiging bagong binhi na mamumunga ng sagana at tuloy-tuloy.
sagana at tuloy-tuloy. Ibig sabihin, madami na, tuloy-tuloy pa. God will sustain us. There will be happiness all around, and there will be continuous happiness because we are connected and we understand the Word of God. Meron pa ako ditong gustong idagdag, pusong kinikilig. Yan, mga kinikilig na puso. Sino kinikilig yung mga puso dyan? Pusong kinikilig, mas lalong dapat nakikinig sa salita ng Diyos ng may panginginig. Amen? Tayo po tayong lahat. Sa tingin mo sa apat na kondisyon ng puso, nasaan ka? Huwag mong intindihin yung katabi mo. Huwag kayong magkalabitan. It's between you and the Lord this morning. Lord, sabi mo sa Jeremiah 17:10, ikaw ang nakakasiyasat ng puso ko. Kaya Panginoon, patawarin mo ako. I just want you to raise your hand to Jesus. Kung feel mo lang naman, hindi ko na kayo papupuntahin sa harapan, pero just a gesture that you want to raise your hand to the Lord as a sign of surrender na, Lord, I want to understand your word. I want to understand your specific word for me. Help me not forget. Huwag mo akong hayaan na makalimutan ko yung mga details kung paano ko matatanggap ang mga pangako mo sa buhay ko. Lord, I need that new heart. Help me, Lord, to declare. Help me, Lord, na mag-increase yung faith ko, Lord God, sa oras na ito. That I am dead in Christ. I am crucified with Christ. But I also arose with Christ. Meron akong bagong puso. Yung relasyon ko sa iyo, Panginoon, yung tinanggap ko, Panginoon. Ang tinanggap ko, ang kaligtasan, ang Panginoong Yesus. Sabi sa John 1, ang salita. Kaya hindi pwede, Panginoon, na hindi ko maintindihan ang word mo. But Lord, sa oras na ito, kung nagmamatigas ang pusong dati, ang bulok na puso, Lord, kung ayaw na mamatay at sumuko sa iyo, Lord, have mercy upon me, Lord. Make a way for me right now, Lord. Come on, sabihin mo sa Panginoon ng iyong kalagayan. Habang tinataas mong iyong mga kamay, manalangin ka ng pagsuko sa Lord. Lord, tinatanggap kita ng buong buo sa puso ko. Alam kong dito magsisimula, Panginoon, ang maliwanag na pag-iisip at kontroladong emosyon, Panginoon, na laging nagtatanong sa iyo, Lord, para mas maayos ang desisyon na gagawin sa buhay, O God. Pinapasakop ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Linisin mo ako, Lord. I receive you, Jesus, in my heart. Stay, Lord, in my heart from now on and forever, God. And help me, Lord. Help me, Lord. Alam kong hindi madali ang journey, Lord, with you. But help me always to believe and fight, oh God, that you are always with me, Lord, na ikaw ay laging kasama ko at hindi mo ako pababayaan. Napanalangin namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nahihirapan din ko mawala sa laman ng mga puso na nagpapahirap sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga pagpapasya. Lord, we reach out to them in prayer right now, oh God. Katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay, O Lord. Magkaroon po kami ng pagpapahalaga sa paglapit sa iyo, sa pakikinig sa iyong salita, sa pag-unawa sa iyong salita, dahil gusto mo na magkaroon kami ng masaganang buhay.
life abundant, Lord. And Lord, we thank you. We thank you for that privilege, Lord, na kahit ang dami naming mali, hindi mo kami sinusumbatan. Na kahit ang dami naming kapalpakan, Panginoon, hindi mo kami dinuduro at itinatakwil. Pagkus lagi mo kami, Panginoong minamahal at pinalalahanan na nasa iyo ang mas maayos na buhay, na nasa iyo ang mas masaganang buhay. At sabi sa iyong salita, ikaw ang Diyos na pinananatili ang pakikipagtipan sa kaniyang pinili in 1,000 generations, Lord. And through Abraham, Lord, thank you, Lord, that you have connected us to that generation, oh God. You have connected us, you have extended, Lord, sa panahon namin, Panginoon, ang covenant na, Lord, na yan. Thank you so much, Lord. Through the blood of Jesus, we are connected. Through the blood of Jesus, we are redeemed. Through the blood of Jesus, we have a new mindset. Through the blood of Jesus, we receive that new heart. Through the blood of Jesus, matino na ang magiging mga desisyon namin na gagawin, O God. Through the blood of Jesus, matatapos ang pag-aaral ng aming mga anak. Through the blood of Jesus, maayos ang relasyon ng bawat pamilya. Mag-aari ang iyong salita sa bawat tahanan, Lord. Through the blood of Jesus, there will be an overflowing forgiveness among those, Lord, na nagkaroon ng sira ang relasyon, O God. Thank you, Father. Thank you for your greatness, Lord, in the midst of us. And thank you so much for your loving heart, Lord, na hindi mo ipinagkait sa amin, O God. Bagamat hindi kami karapat-dapat, you made us fit for your love. You made the way, Lord, to receive us, Lord, with your holy love, with your unconditional love, with your eternal love. Thank you, Father, for your message. Thank you for this day, Lord. We bring you back all the glory, God. All glory to you alone, oh God. In Jesus' name, amen and amen. Sige, palakpakan natin ng glory. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah, Lord.